Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Wish ko lang. Papaano nga ba sinusukat ang katapangan ng isang tao? Katapangan bang maituturing kung makakayanan ng inyong katawan na tiisin ang kirot at hapdi ng isang katutubong ritual? Matibay nga ba ang inyong dibdib kung magagawa niyong mabuhay muli ng normal matapos kang masabuyan ng asido sa mukha? Ngayong hapon, kwento ng kagitingan ang alay namin sa inyo. Matapang ka raw kung hindi ka takot magpatato. Ngunit kung pagbabatok o ang makalumang ritual ng pagmarka sa katawan, makakayanan mo pa ba? Sa Kalinga, may mga katutubo na patuloy na gumagawa nito. Pero magiging susi pa rin ba ang tradisyon na ito para sa pag-unlad ng kanilang tribo? At sino ang makalilimot sa katapangan ay pinamalas ng binatilyong si Miko matapos maitampok dito sa ating programa ang kalbaryong kinaharap ng masabuyan ng asido sa mukha. Sa muling pagbisita namin sa kanya, ano na kaya ang mga naghilom sa kanyang buhay? Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Sa kabundukan ng Kalinga, isang tribo ang aming nakilala na tanyag sa buong mundo dahil sa paraan nila ng pagtatatu. Pagbabatok ang tawag nila sa pagmamarka sa katawan. Pero dahil malayo sila sa kabihasnan, tama bang pagbabatok na lamang din ang kanilang maipapamana sa mga kabataan ng kanilang tribo? Matayog na lalawigan ng Kalinga, patatagpuan ang bayan ng Tinglayan. At isa sa mga natatanging barangay nito ay ang payak na puok ng Buskalan. Sa pagdalo ng programa namin dito, nakilala namin ang isang komunidad na malalim ang pinag-ugatan ng kultura at tradisyon. Subalit, unti-unti na ring naghahangad na makasabay ang natitirang salinlahi sa takbo ng mundo sa labas ng kabundukan. Sa isang tribong nagsisilbing tulay sa nakaraan, anong uri ng hinaharap kaya ang maaari nilang matanaw? Bahay lang ng Buskalan ang Sagada na madalas puntahan ng mga turista. Ang ilang dayuhan na galing doon ay nahihikayat na ring bumisita rito. Nerpig. Pag inalis yan, kinakain yung chicken at saka sinisira yung bakod. Rice dresses sa vegetable garden, kaya kinatulawag ng criminal pig. Yan. Kita niyo yung criminal pig dito sa Buskalan? Yan. Pwede call it criminal pig. Kasi may yan ang punishment forever. I met a guy. And he was talking about him and gave me his number. So I called him and then I went here. Okay. Ang number ko rin nasa Lonely Planet. Yung mobile number ko nakasulat sa Lonely Planet. Ilang years na po sila nag-guide, sir? Ilang taon na po kayo? More than 20 years. Simula akong nag-guide na 1991. Ngayon, saan po tayo papunta po? Kay bahay ni Fangud, yung tattoo artist. Kung dadalaw ka raw sa Buskalan, hindi maaring hindi mo bisitahin si Fangud. Sa edad niyang 93, siya ang tinaguriang huling mambabatok ng tribong Butbut ng Kalinga. Traditional or woman tattoo artist. Marami po ba mga turista nagpupunta dito para lang makita? Hindi, marami rin. Hindi kagaya sa Sagada na touristic place in commercial at sa Kabanawi, Sagada ba na meron. Bakit po, gaano po ba kahirap puntahan tong lugar na ito? Mahirap talaga dito kasi paakyat, bundok ang dinadanan mo. Saka nahihirapan din ang mga tao dito pagka may sakit. Nahihirapan na kasi sa bundok ang may hospital. Pero kadalasan, pag dumadayo sila, it's to see, para makita si Pangulo, mga totoo.
Meron din nagpapato mga turista, European, mga galing sa Maynila. Sa katunayan, isang dayuhan ang naglathala ng isang libro tungkol sa kanya. Ang pagbabato kasi ay tradisyon ng mga Kalinga na nagbibigay pugay sa katapangan at kagandahan ng mga katribo. Siya kapahato sa awiran. Anaran akatona sa awi. Uwi at sasara. Wala karoon sa mga artira. May kutsay sa sasara na sa sasara tan atsura pahato. Wala karoon sa mga artira sa danawi. Man maruro pahato. Anaran wajad na. Sa sasara wala ikimarjad ng wara artira. Sa dawi, di kapahato sa Ijapura, mansikab ba? Oh, may Ijapura sa mansikab. Sa Tipahato. Mga nakaway, hindi ka pakilabangan, wala. Mga simpleng materyales mula sa inang kalikasan tulad ng tinik, kawayan at uling ang katuwang ni Fangod sa pagbabatok o pagtatatu. Para sa mga dayo na naglakbay ng halos isang buong araw para marating ang Buskalan, karaniwan ang eksenang ito, ang unang bubungad bilang patikim ng kulturang Kalinga. Lokal o dayuhang turista man ay kapwa namamangha sa galing ni Fangod. Oh yeah, I was really lucky because there was a guy and he was doing a tattoo here, and I could see how she is doing the tattoo. So yeah, it was interesting, like picking the tattoo. And after this, the arm was really swollen and red. Sa Sagada kasi kung minsan sinasabi nila, don't go to Kalinga, dangerous headhunter. At sabi ko sa hindi, better come to see is to believe. Pero nung matagal na yun, yung headhunter noon eh. Pero ngayon, mga tao dito, hospitable, friendly. Well, for me, it was a new experience, like to see everything like 100 years ago. So to see the pigs running through the streets and all the old houses. But I really like the people here because they're really friendly, and you get lots of food and drink. You drink so many coffee here. It's every day. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Hindi lang ang mga turista ang hanga sa galing ni Fangod. May ilang batang katutubo rin na tila iniidolo siya. Pero kung may magpapatuloy daw ng tradisyon ng pagbabatok, marahil ang apo ni Fangod na si Grace ang tagapagmana nito. Kayo isubik Chris, dan maya aja, may kung ila. Si kayo isubik Chris. Ta agad mau hato sa ugali-ali. Para kay Fangod, lipas na ang araw ng pagbabatok bilang pagkilala sa mga tunay na mandirigma. Itinuturing niya ngayon bilang isang simpleng hanap buhay ang nakagisnang tradisyon. Tuyo ka chicha atan, may dadaron sa tuyo ka chicha at sa ayan sa dan labhu. Ito sa aron sa uwi sa Baruswila, nakayat sa dya, uwi sa Yuswila. Sa tiran o nalabhu. Kung sa mata ng matanda, ibang kinabukasan na ang natatanaw niya para sa mga bata ng kanilang tribo. Sa anong paraan pa kaya sila matutulungan nang hindi maudlo ang kanilang mga pangarap? Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, tanging labis lang muna ang nakayanang ibigay ng ina. Tila masama ang loob ng anak, ngunit pilit na lang niya tinanggap
na bilang lang ang gamit niya para sa isang buong taon ng pag-aaral. Masir san arau. Baby pila uas pag sa balpen. At mamaya, sa muling pagbisita namin sa kanya, ano na kaya ang mga naghilom sa kanyang buhay?